purihin. God is good. All the time. All the time. God is good. Set my spirit free. Yahweh Shaddai. Yahweh Shaddai. Set my spirit free. Maraming palakpak. Maraming grasya. Amen. Lord Jesus, I trust in you. I trust in you. Lord Jesus. Amen. Palakpakan ng malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ay naman, labas na po natin ang ating mga ngiti. Bakit natin kailangan ngiti? Sapagkat tatanggapin natin si Jesus, ang salita ng Diyos. Amen. Sinabi ng ating Panginoon, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kayo ay tupa ni Jesus. Amen. Kung ganon, makinig ang may pakikinig. Amen. Palakpakan ng malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ngayon naman, dadako na po tayo sa ating pagsasalu-saluhan. Mabuting balita ng ating Panginoon mula sa aklat ni San Marcos. Kabanatang 4, talatang 35 hanggang 41. Ang pamagatron, pinatigil ni Jesus ang unos. Amen? Maulos sa No? buhay. Pinagabihan na nag-aya si Jesus tumawid doon sa ibayo ng dagat. No? Kaya sumakay sila sa bangka. Iniwan ng mga alagad yung mga tao. Amen? Iniwan yung mga tao at sumakay sa bangka upang itawid si Jesus sa ibayo. Ewan ba, nag-aya si Jesus sa ibayo? Bakit? Alam niyo ba kung bakit nag-aya? Para subukin ang kanyang mga alagad. Amen. No? Subukin ang kanilang pananampalataya. Amen. O, kaya, inayag niya sa kabilang ibayo. Alam ni Jesus na may darating na malaking unos. No? Pero, inayag niya yung mga alagad. Bakit? Upang subukin ang kanilang pananampalataya. No? Kaya nga, nung sila ay nasa ibayo na, tumaki ang malakas na unos at hinataw, sinalpok ng malalaking alon ang kanilang bangka. Halos mapuno ito ng tubig. Kaya, ano nangyari? Nataranta ang mga alagad. Hindi nila malaman ang kanilang gagawin. No? Kasi, ayaw maalis yung tubig. Kaya, ano nila? Kaya, ginising nila si Jesus na nakahiga sa hulihan ng bangka at tutulog. At tinulugan lang sila ng ating Panginoon, di ba? No? Alam kasi ng Panginoon eh. Kaya, no? Sabi ng isa, Panginoon, hindi ba ninyo alintana? Lulubog na po tayo. Amen? Kaya, si Jesus tumayo, no? At inutusan ng hangin. Tumigil ka, huminto ka. Inutusan ng dagat, tumahimik ka. Ayan. No? Tumahimik ang hangin, ay tumahimik ang dagat at tumigil ang hangin. Amen?
Ano ang sabi nila? Sino ba itong taong ito? Pati hangin at dagat ay sumusunod sa kanya. Hindi nila alam yun. No? Sapagkat hindi nila alam ang Panginoon na ang kasama nila ay Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Yan. Yung pagbasa na yun, yung pagsubok na ibinigay ni Jesus sa kanila, hindi ligtas ang mga alagad kahit na sila ay kasama nila ang Diyos. Hindi sila nakaligtas sa pagsubok. Sinubok sila ng ating Panginoon upang makita ang kanila pananampalataya. No? Kaya naman, katulad natin, sa buhay natin, dumarating ang mga ulos ng ating buhay. Amen? Dumarating ang ulos sa buhay natin, no? Dapat, tayo ay hindi dapat matakot. Amen? Bakit? Sapagkat kasama natin ang Diyos. Katulad ng mga alagad, no? Kasama nila ang Diyos. Amen? Sa pagsubok, ang sabi ni Santiago, ano ang sabi ni Santiago? Kapag ikaw ay dumaranas ng maraming pagsubok, sunod-sunod na pagsubok, anong sabi? Magalak ka. Naku, puro pagsubok na nga. Magalak pa. Amen? Magalak ka. Bakit? Sapagkat pinatatatag ng Diyos ang ating pananampalataya. No? Dahil sa pagsubok. No? Kahit na tayo ay, lalo-lalo na kapag tayo ay nasa Panginoon, di ba? Hindi tayo ligtas sa pagsubok. Kasi ayaw ng diablo na tayo ay lumapit sa Diyos. Ayaw niya. No? Kaya tayo ay sinusubok ng diablo. Amen. Nandiyan siya. Ayaw na tayong lumapit sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya nga tayo, no? Ang pagsubok na yan, anong ginagawa sa buhay natin? Kasi sabi nga ni Santiago, magalak tayo pag tayo dinarap na sunod-sunod na pagsubok. No? Magalak kasi pinatitibay ang ating pananampalataya. No? Kapag dumarating ang mga pagsubok, no? Tayo ay matuwa sapagkat pinatitibay nga ang ating pananampalataya. Kung hindi matibay ang ating pananampalataya sa mga pagsubok, isang pagsubok lang, no? Ang dumating sa ating buhay, anong mangyayari sa atin? Kung ikaw ay nalugi, nawala lahat, hindi ba? Kung minsan naisipan mo magpakamatay kasi marami kang utang, no? Di ba? Kaya yung pagsubok, kailangan pag dumarating sa buhay natin yan, magalak tayo kasi nga pinatitibay ang ating pananampalataya. Amen? Pag tayo, ano tayo, ang sabi nga ng Panginoon, idinadaram sa apoy ang ginto upang ito ay kuminang, no? Lumabas ang liwanag. No, dapat tayong lahat ay, nagliliwanag. Ginto. Diba? Nagliliwanag tayo dapat upang ang mga taong nariting lang ng isip
ay maliwanagan. Amen? Kaya nga tayo, mga kapatid, dinadalang sa apoy ng ating Panginoon upang tayo'y magliwanag sa ating mga kapatid na handyan, na siyang nakatingin at nakatingin sa atin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya yung mga pagsubok na yan, no, hindi dapat katakutan yan. Alam niyo ba, kilala niyo ba si Job? Amen. Kilala niyo si Job? Amen. Sinubok ng Diyos ang kanyang pananampalataya, di ba? Amen. No, di ba? Nag-usap ang Diyos at si Satanas. Di ba? Ano sabi ni Satanas? Kaya lang sa'yo sumasambayan dahil pinagpakala mo siya. Pero kung kukunin mo ang lahat sa kanya, itatakwil ka na niya. Yeah. Kaya binigyan ng bossing ng Diyos si Lucifer, si Satanas, upang subukin si Job. O, di ba? Inalis yung kanyang mga ari-arian, yung kanyang mga dali na napakarami, yung kanyang mga alaga na napakarami, na washed out ng bagyo. No? At pagkatapos, sumunod yung kanyang mga anak, nagkakasaya ang pamangkin sila nang sila ay dumating ang dilubyo sa kanila. Pero si Job, ibinabalita sa kanya yun, pero siya hindi pa rin umaalis sa pagkakapit sa ating Panginoon. No? Hindi pa rin siya nagagalit sa Panginoon dahil kinuha na ang lahat ng bagay sa buhay niya. Pero andun pa rin ang pagiging mababang loob ni Job. No? Kaya nga, sabi ng Diablo, kung ayan ay magkakaroon ng karamdaman, itatakwil ka na yan. Kaya, sabi ng Panginoon, huwag mo lang siyang papatayin. Sige, subukin mo siya. Subukin mo ang kanyang pananampalataya. Kaya naman din, pinatubuan si Job ng maraming bukol. Bukol sa katawan. Kaya araw-gabi, sumasakit. Hindi na niya makuhang matulog. Dahil wala nang pahinga. Yung sakit na nararamdaman ni Job. Sabi nga ng kanyang asawa, itakwil mo na. Yan, Diyos mo. Wala namang ginagawa sa'yo. Hindi ka naman niya tinutulungan. Itakwil mo na yan, Diyos mo. Pero si Job, nanatili na nakakapit sa ating Panginoon. Ano ba ang hiningi ni Job? Nang siya hindi na makatagal sa sakit, sa hapdik. Pero parang ikakaroon ka lang na isang piksa. Diba? Halos buong katawan mo nananakit. Tuloy pa ng piksa yung katawan mo. Ano nang mararamdaman mo, diba? Panaghoy. Tumataghoy si Job sa Diyos. At ano ang kanya sinabi? Diyos ko, kunin mo na itong buhay ko kung ganito rin tama ang mangyayari sa akin. Kunin mo na, Diyos ko. Pero hindi pa rin niya itinakwil ang ating Panginoon. Kaya na, yung Diablo, si Satanas, binitawan na si Job. Nagsawa. Nagsawa yung Diablo, kaya binitawan na niya kasi ang Diyos pa rin ang kanyang sasampahin. Amen? Kaya nga, yung asawa niya, iniwanan siya. Bakit? Puro, ano na siya eh? Puro sulat na, puro pizza. Kaya iniwan siya may kanyang asawa. Pero nung siya, si
si Job ay pagalingin ng Diyos, bumalik siya sa dati, no? At yung mga kinuha sa kanya noon na mga hayop, mga ari-arian, mga tanim, binalik ng Diyos sa kanya. 3 ibayo pa. Amen. Yumaman ang gusto si Job. No? At saka, binigyan siya ng mga anak na magaganda. Siguro noon, hindi magaganda. Kasi nga yung asawa, masama ang ugali, kaya hindi magaganda. Binigyan din siya ng asawa maganda at maunawain sa kanya. Amen. Kaya nga, napakaganda ng ibinalik ng Diyos. Kaya pag tayo ay inaano na ng mga pagsubok na yan, huwag tayong bibitaw sa Diyos. Diba? Napakaganda na ginawa ng Diyos kay Job. Ibinalik lahat yung kinuha sa kanya. Binigyan siya ng asawa, mabait at mabuti, maganda pa. Pati mga anak niya, magaganda. Kaya yan, no? Kaya huwag tayong sa mga pagsubok. Huwag tayong manghihina. Huwag tayong matatakot kapag may pagsubok na dumarating sa ating buhay. Amen. No? Amen? Amen. Talagang ang pagsubok, kahit nandiyan ka sa Panginoon, dumarating. Akala ko nga noon, wala akong kakunti na pagsubok. Naranasan. Dahil nandun ako sa Panginoon, naglilingkod na ako, nagte-therapy pa. Pero anong nangyari sa akin? Sinubok ako ng Diyos. Amen. Hindi ko alam kung bakit. No? Pero iniisip ko na lang na sa pagsubok na ibinibigay niya sa akin, may maganda darating sa akin. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Dapat nating malaman na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. Tawagin mo lang siya. Andyan na siya. No? Simbilis ng kita. Kung siya'y kilala mo. Kilala mo ang Diyos na iyong tinatawagan. Darating siya, simbilis ng kita. Kaya nga ako, siya lang ang pinanghawakan ko. Nung nagkaganito ako, nabulag yung isang mata ko, alabo ng isang paningin ko, pagkatapos, magkaroon pa ako ng vertigo, sunod-sunod ang pagsubok na dumating sa buhay ko. No? Dahil nung ako'y sumpumin ng vertigo, hindi ako makabangon. No? Kaya ako ilang araw akong hindi makabangon, akala ko hindi na ako gagaling. Hindi na ako makakabangon. Kasi nga, ang hirap tumayo. Pagka pala daw may vertigo, wala kang balanse. Babagsak ka, ganun. Pag tumatayo ka, babagsak ka. Hindi ka makakatayo. Purihin ang Diyos dahil nakatayo din ako. No, akala ko hindi na ako makakatayo. No? Purihin ang Diyos dahil nakatayo pa ako. At ngayon ay narinito sa inyong harapan upang ihatid sa inyo yung mga mabubuting ginawa sa akin ng Diyos. Amen. Pinagaling niya ako. Alam niyo ba na yung ibang mga magulang
kapag yung kanilang mga anak ay nagkaroon na ng kanya-kanyang pamilya, hindi ba iniiwan nila yung kanilang magulang? Di ba? Pero yung mga anak ko, palibasa, maliit lang ang bahay namin. Ayun. Aba, nagsiksikan sa bahay ko. Ayaw umalis. Natutuwa naman ako dahil pag nakakapakinig ako ng mga magulang na umaamit sa mga anak, nagsipag-abroad yung mga anak, di ba? Walang mag-asikaso sa kanila. No? Ano na, no, ang hirap, kahit maraming pera, kapag wala ang mga anak mo, no, napakahirap niya. Kaya naman ako'y natutuwa dahil andyan yung mga anak ko, kasama ko. Ayaw naman sa puder ko kasi bumalik ako. Wala silang narinig na mga sermon kasi pagka sermon ka ng sermon, lalayas yan. Wala kasi ako na sermon sa kanila. Bahala sila sa buhay nila. Makikialam lang ako sa kanila pag mayroon silang problema. Pero kung wala, hindi sila pinakikialaman. Yan, nagustuhan ng manugang ko. Nagustuhan. Yung gano'n, kaya nandyan, kasama ko, yung mga anak ko at mga manugang, mga apo. No? Ang dami nila. Ganyan. Kabuti ng Diyos. Minsan iisipin natin, bakit hindi sila nagsiunlad? pero naman sila kahit paano eh. Pero hindi pinalago ng Diyos yung kanilang mga dahil baka iwanan nila ako. Wala akong makasama sa bahay namin. Napakabuti talaga ng Diyos. Kaya minsan, narinig ko yung kumari ko. Siya lang mag-isa. Wala siyang kasama. No. Yung mga anak niya nasa abroad lahat. Napakahirap nun. Kahit naman padalang ka. Diba? Wala kang kasama. Ay parang kung magkasakit ka, wala kang lang titingin sa'yo. Amen? Ganyan kabuti ang Diyos. No, akala mo yung ginagawa sa'yo ay hindi maganda, pero nakikita ko, napakaganda pala. Kasi kasama ko sila, hindi ako nalulungkot. Nakikita ko yung mga apo ko, no, nandiyan sila, at hindi naman ako pinababayaan. Amen? Kaya pag may pagkain sila, dinadalan ako sa taas, no, ang dami kong pagkain. No, di ba? Sabi ng Diyos, pupuruin ko ng pagkain ang iyong hapag. Kain na. No? Kasi hindi naman ako nagluluto eh. Hindi ako marunong magluto. Yung asawa ko lang ang nagluluto. O, di ba? Ang sarap ng buhay ko. Sarap ng buhay ko. Hindi rin ako naglalaba. Siya ang naglalaba. Kasi bakit? Hindi ko na makita. Hindi ko na makita. O, ang gawain ko lang, maghugas ng pinggan. O, pero yung magluluto, wala. Maghugas ng pinggan, magtiklop ng mga damit. No. Kaya lang, yun lang ang trabaho ko, sumasakit pa. Ay, sumasakit pa. Kaya ako nahihiga agad pagka masakit na. No? Saka tatayo ulit. Ako, pagtayo ko naman, hilog-talilog naman ako. Ganyan. Kailangan ko, bago ako tumayo, maupo muna ng matagal. Kasi nga, parang lumilinto lang aking paligid dahil dyan sa vertigo. Nawa, Panginoon, no? Sabi niya, pagagaling niya ako. Sinabi niya ulit, makikita ko siya. Amen. No? Nakakatakot kung makita ko. Pero nawa, na pag nakita ko ang Panginoon, binigyan na niya ako ng vision. Amen? Kaya ako, hindi
hindi ako tatalikod sa Diyos. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Kaya nga mga kapatid, ang tagubilin. Nakakalimutan ko lagi yan. Maitatagubilin ko sa inyo. No? Huwag tayong tatalikod sa Diyos. Dumating man ang maraming pagsubok, nandiyan pa rin tayo nakakapit sa ating Panginoon. Sapagkat hindi niya tayo pababayaan. Pangako niya yan sa atin. No? At tayo na manatili sa ating Panginoon upang ang ating Panginoon ay manatili sa atin. Maglingkod tayo ng tapat hanggang wakas. Ang naglilingkod ng tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah!